Mapapansin mo ito bago pa may paliwanag sa sanggol. Pagkarinig sa boses mo, nagbago ang kanyang anyo. Nagniningning ang kanyang mga mata at nakabukas ang mga braso sa iyo. Mahilig siya sa tunog na di nga ginagawa sa iba. Bilang magulang, alam mo ang tinutukoy ko. Ang pakiramdam na itong maliit na nilalam pinili ka. Pero anong mangyayari? Kung sasabihin ko ang nangyayari nun, mas komplikado at kawili-wili ito sa siyensya. At mas makabuluhan pa sa mga tuntunin ng emosyonal kaysa sa karamihan ng mga magulang. Huwag mong isipin. Ngayon ay pag-uusapan natin ang 7 pag-uugali. Tiyak, ang mga sanggol ay nagpapakita lamang kasama ang kanilang paboritong tao. Hindi lang kung ano ang hitsura nila. Pero ang tunay nilang ibig sabihin, anong nangyayari sa utak ng iyong sanggol? Sa mga eksaktong sandaling iyon at bakit ganito ang Ringt ay isa sa pinakamalakas na puwersa. Kailangan kitang bigyan ng babala tungkol sa lahat ng sikolohiya ng tao. Ang ika-4 na punto ay lubos na magbabago sa paraan ng iyong pagtingin, ugali ng iyong sanggol. Maraming magulang ang namamali ng akala kaya tutukan ito hanggang dulo ng video. Hindi mo lang mas maiintindihan. Iba ang makikita mo sa iyong sanggol. At sa totoo lang baka makita mo ang sarili mo, iba rin. Magsimula tayo sa pinakasimula mula pa sa pagkasilang. Iisa lang ang prioridad ng utak ng sanggol, hindi ang pagkain. Hindi tulog, hindi init, kahit na mahalaga ang lahat ng iyon. Ang pangunahing prioridad ng kanyang utak tungkol ito sa paghahanap ng sarili mong tao para makilala ang isang tao sa napakalawak na mundong ito. Ang gulo at pakiramdam ay malalim ang ugat. Tinatawag itong attachment ng mga psikologo, pero ang salitong ito ay kulang para sa realidad. Parang ano ang nangyayari? Higit pa sa isang sistemang biolohikal. Hilak, sinusuri ng utak ng iyong sanggol ang kapaligiran. Ang ngolekta ng datos at bumuo ng isang mapa ng panloob na seguridad. At sa gitna ng mapang ito, isang mukha, isang boses, isang amoy, isang tao, ang taong lito nagiging kung ano ang mga nanaliksik. Awagan ng pangunahing figura ng kalakip. At kapag natukoy na ito ng iyong sanggol na mas mabilis mangyari, na hindi iniisip ng karamihan, nagbabago ang kanyang ubahi sa isang malalim at tiyak na paraan. Kahit hindi makapagsalita ang iyong sanggol, di makalakad o makakain mag-isa. May malalim siyang mensahe sa kanyang mga kilos na di naiintindihan ng karamihang magulang. Kaya baguhin natin yan, narito ang 7 pag-uugali na hindi ipinapakita ng namasanggol. Isa sa kanilang paboritong tao at kung ano talagang ibig sabihin nito, ang una ay nangyayari. Napakaaga kaya't halos lahat ng mga magulang ay hindi ito napapansin sa mga unang ilang linggo ng buhay. Bago pa man maisipang ngumiti ng iyong sanggol, bago pa niya maingat ang ulo na, halos lahat ay kaya niyang gawin, pinagmamasdan ka na niya. Naiiba sa paraan ng kanyang pagmamasid, kahit sino pa. Tinatawag ito ng mga mananaliksik na mas espesyal na atensyong bisway. Ngunit sa madaling salita, kapag karga mo ang iyong anak at may ibang nakasuot doon ito, tingnan kung saan nakatuon ang kanyang mga mata. Gaano katagal niya tinititigan ang sarili niya kung paano tumugon ang kanyang mga estudyante. Ang datos ay malinaw. Ang mga sanggol ay lumingon patungo sa mukha ng kanilang figura. Pangunahing pagkakadip na may isang antas ng konsentrasyon na hindi nila ibinibigay sa iba. At narito ang dahilan kung bakit ito nangyayari. Pambihira, malabo ang paningin ng bagong silang na sanggol. Nakikita lang niya ang mga bagay sa layong 20 hanggang 30 sentimetro na saktong distansya. Sa distansya sa pagitan ng mukha ng isang sanggol sa at ng taong humahawak nito habang nagpapasuso. Naniniwala ang mga siyentipiko na hindi ito nagkataon lamang. Literal na magiging kalibrado ang ebolusyon. Paningin ng mga sunboard upang ma-optimize ang pagkilala sa mukha ng taong malaman para mapanatili silang buhay. Hindi lang ikaw ang tinitingnan ng sanggol mo. Pinag-aaralan kanya, isinasaulo. Bumubuo ng isang neural map ng mukha na malinaw. Isa sa pinakamalalim na naka-encode sa upat niya. Pero naritong nakakagulat na bahagya. Hindi lang ito ang pananaw sa loob ng ilang araw. Pagkapanganak, makikilala na ang boses ng kanilang pangunahing tagapag-alaga. Makikilala niya ang amoy ng kanilang mala-attachment figure, mga mananaliksik. Nadiskubre ng mga Pranses na ang mga sanggol ay kusang lumalapit sa telang suot ng kanilang ina. Ang utak ng isang bagong silang na sanggol ay hindi pasibo. Aktibo siyang nagtakulo. Agarang isang larawan kung sino ka. Ang imaheng ito ay prisma ng kanyang mundo na nagre-resulta sa gawi na wala sa mga sanggol kaysa sa kanilang paboritong tao. Nangyayari ito nung palagyan araw-araw. At karamihan sa mga magulang ay walang pangalan para dito. Pagmasdan ang isang sanggol nakakatutong umupo lang.
Ilagay siya sa isang silid kasama ang kanyang paboritong tao. At ilan pang matatanda ngayon, magpakilala ng bago sa bagong laruan, estranghero o maingay, madalas titingin ng sanggol sa kanyang kasama. Hindi siya tumitingin sa kisame, hindi siya basta-basta tumitingin sa paligid. Tumitingin siya diretso sa mukha ng kanyang pangunahing figura na kinagigiliwan. Pinatawag ito ng mga psikologo na social referencing. At isa ito sa mga pinakamainat na pag-uugali. Makapangyarihang maagang pagunlad ng tao. Kung ano talaga ang ginagawa ng iyong sanggol. Ginagamit nito ang iyong mukha bilang isang emosyonal na GPS. Nababasa niya ang ekspresyon mo upang maunawaan kung ano kaya ang nararamdaman niya dahil sa nangyari. Kung mukhang kalmado at mausisa ka, nagre-relax siya kung tila nagdahalala o nababahala ka. Ang stress response niya ay aktibo kahit walang malinaw na dahilan ayon sa mga researcher na mahusay sa tinatawag na ang karanasan sa biswal na banging. Mga sanggol ay inilagay pabalik sa isang ibabaw na tila humuhupa sa ilalim ng mga ito, parang isang malinaw na sahig sa ibabaw ng bangin. Mukhang ligtas sa mga sanggol, nulit tila mapanganib. Ang kanilang mga anyo ay tila takot na sanggol na tumatawid, kaya ngumiti siya at pinalakas loob sila. Karamihan sa kanila ay tumatawid ng walang pag-aalinlangan. Isipin mo ito sandali. Literal na nagbabago ang ekspresyon ng mukha mo. Ang persepsyon ng iyong sanggol sa katotohanan. At narito ang kahanganganga. Ginagawa niya lang ito sa sarili niya. Hindi sa mga estranghero, hindi sa mga pamilyar na mukha. Na nakita na niya, bumaling siya sa partikular na tao na kinilala niya bilang kanyang tinta dahil ang mukha lang na itang dala ang bigat ng katotohanan. Emosyonal para sa kanya. Hindi ka lang basta minamahal ng iyong sanggol. Ikaw ang kanyang instrumento, pangunahing paraan upang maunawaan kung ligtas o mapanganib ang mundo. Hindi pa naiintindihan ng sanggol mo na babalik ka? Pagiging permanente ng bagay, pag-unawa na magpapatuloy ang mga bagay-bagay na umiral kapag wala na sila. Ang tanawin ay nasa ilalim pa rin ng pagbuo. Kaya kapag nawala ka, tuluyan ka nang nawala sa mundo ng iyong sanggol at binabago nito ang lahat tungkol sa kung paano mo binibigyang kahulugan. Hindi minamanipula ang iyak ng iyong sanggol. Hindi siya spoiled. Hindi siya naghahanap ng atensyon sa negatibong paraan. Pinapagana ang tanging sistema ng alarma na nag-aambag sa evolusyon. Naharap niya ang pinakamahalagang banta na kaya niyang maramdaman ang pagkawala ng kanyang pagkatao. Ang tindi ng protesta na ito, salamin ito ng lakas ng ugnayan. Ang mga sanggol na umiiyak ng malakas pag-alis ng tagapag-alaga ay may matibay na ugnayan at ang kaba na ito ay mainam sa kalusugan at di problema. Patunay ito ng magandang bagay. Pero dito mas nakakaaliw ayon sa mga pag-aaral ang paraan ng pagtugon ng isang magulang sa protesta na ito. Hindi lang isang beses ngunit patuloy na nabubuo sa paglipas ng panahon. Ang arkitektura ng nervous system ng sanggol sa mga maaasahang magulang na nagpapakalma at nagre-regula ay nagkakaroon ng tinatawag na ligtas na kanakit at ligtas na pagkakabit sa maagang pagkakabata, hinuhulaan ng emosyonal na katatagan. Malusog na relasyon at mahusay na akademikong pagganap pati na ang resulta ng pisikal na kalusugan sa ilang dekada. Mamaya, hindi nakakasawang balikan ng umiiyak mong sanggol. Bumubuo ito ng pundasyong neurolohikal para sa kanyang kinabukasan. Pag-usapan natin ngayon ang ika-4 na pag-uugali. Yung ipinangako ko sa iyo, babaguhin ito ang iyong pananaw sa mga bagay-bagay. Ito isang bagay na malamang napanood mo na 100 beses. Nang hindi kailanmang ganap na nadidiko dito, ito ay ang kilos ng nakaunat na mga braso. Pumasok ka sa isang kwarto, nakikita ka ng iyong sanggol at nakataas ang 2 braso. Nakaunat sa iyo gamit ang lahat ng mayroon ito, tila simple lang. Mukhang halata naman ito. Mukhang gusto lang ng sanggol mo na mahawakan siya. Pero ano ba talaga naka-encode sa kilos na ito? At ito ay isang bagay na sinasabi ng mga siyentipiko. Pinag-aralan ng malaling. At ang kanilang natuklasan ay kamangha-mangha. Ang kilos ng braso, ang tense ay hindi isang random na motor reflex, isa ito sa mga una at pinakasopistikado, mga senyales ng lipunan sa pag-unlad ng tao. Sa pag-aabot ng sanggol sa isang tao, hindi lang ito pagkagusto, kundi pagkilala sa pagkilos. Alam niyang tao ka o sinong kikilos para sa kanya. Alam niyang ang kanyang senyas ay magbabago ng iyong asal. Nag-uusap sila, sinasadya. Mulit na rito ang karamihan sa mga magulang. Namimiss ko na ng husto ang mga sanggol. Huwag mo lang basta-basta i-reach lahat ng ganyan. Maaari silang makipag-ugnayan sa iba. Mga matatanda paminsan-minsan, ulit ang kumpletong kilos, parehong braso, ang buong katawan, apurahan.
May mga tunog, ang pagkiling pasulong, ang matinding pakikipagtitigan. Ito ay nakalaan, ito ay eksklusibo at kung ikaw ay mag-iingat sa mga darating na araw, sa sino mang tumanggap ng kilos na ito, kumpleto at kung saan ay tumatanggap ng isang mas malambot na bersyon, magkakaroon ka ng isa bintana, diretso sa daan, na ang mundo ng pagkakabit ay nailarawan ng iyong sanggol. Meron ding isa pa to. Sa neurolohiya, ang pag-abot ng braso at ang pag-uugali ay pinoproseso sa iisang bahagi ng utak. May layunin at pakikipag-ugnayan sa lipunan pag-unat ng mga braso ng iyong sanggol at tungo sa iyo ang mga sirkito ng gantimpala sa kanyang utak. Inaasahan na ang resulta. Hindi lang siya nagre-react, nang huhula pa siya. Inaasahan niyang lalapit ka sa kanya. Ang paghihintay mismo ay isang malalim na anyo ng tiwala. Isipin mo ito. Sapat ang tiwala sa iyo ng iyong sanggol kaya humini ka pa rin. Gumagana. Dumako tayo sa ikalimang dawi na malalim na uugnay sa isang bagay na gumagawa sa mga tao. Natatangi sa lahat ng mga limitasyon. Pinapanood ka ng sanggol at gagayahin ka niya. Ididila mo, ilalabas din niya ito. Nganga ka ng malaki, ibinubuka niya ng malaki ang kanyang bibig. Tinataasan mo ng kilay, tinataasan din niya ng kilay. At ang pananaliksik sa paksang ito ay tunay na kahanga-hanga. Psikologo na si Mandrup, nagsagawa si Meltzoff ng mga pag-aaral noong dekada 1970 na ikinagulat ng komunidad ng mga siyentipiko. Natuklasan niya na ang mga bagong silang sanggol, mga sanggol na ilang oras o araw pa lamang ng edad ay maaaring gayahin ang mga ekspresyon ng mukha. Hindi natutunang asal o kondisyong tugon, kusang panggagaya sa mukha ng tao, nagpapakitang may likas na kakayahan ng mga sanggol mula pagkapanganak. Sa social mirroring na akalang imposible, ito ang link sa paboritong tao. Habang lumalaki ang mga sanggol, nagiging mapili ang kanilang panggagaya. Hindi nila basta ginagaya ang kahit sinong may parehong sigasig. Ginagaya nila ang mga taong higit nilang kinaiinisan. Ang mga taong pinakamaingat nilang napapansin. Ang mga nasa paligid ng kanilang pagtatayo, ang kanilang panlob na modelo ng mundo. Kapag ginaya ng iyong sanggol ang iyong ekspresyon, ang iyong tunog, hindi lang basta may papel ang kilos mo, nagsasanay siyang maging itaw. Subukan ng mga galaw at tunog at ang mga ekspresyon ng tao na siyang pinakagusto niyang maintindihan at kung saan niya gustong kumonekta. At ito ay nagiging mas kahanga-hanga pa kapag sinuri natin ang neuroscience. Mga mirror neuron ng mga selula ng utak na nagpapagana sa oras na magsagawa ka ng isang aksyon. At kapag pinapanood mo ang ibang taang gumagawa nito, itinuturing na sangkot sa imitasyon at empatiya. Ayon sa pag-aaral, ang mga neuron na salamin sa mga sanggol ay pinalakas bilang tugon sa pamilyar na muka. Artikular na ang mga pangunahing figura ng kalakip, hindi lang ikaw ang tinitingnan ng sanggol mo. Paulit-ulit na sinasabi sa iyo ng utak niya, ginagaya ang iyong mga aksyon mula sa loob. Kapag ginagaya ng iyong sanggol ang iyong ngiti, nararamdaman niya ang pakiramdam ng nakangiti gaya mo. Sa tuwing ginagaya niya ang iyong tunog, bumubuo siya ng panloob na modelo ng iyong emosyonal na mundo, humuhubog ka sa direksyong neurological sa pinakaliteral na kahulugan ng termino, ang taong nagiging anak mo. Ang ika-6 na pag-uugali ay tila simple. Sa pang-ibabaw, pag naintindihan mo ang motibasyon niya, siya ang pinakamabilis magbago sa listahang ito at madaling kumalma pag naiinis na iyong sanggol. Sa iyak, takot o sobrang tuwa, nasasaktan siya. Kapag hawak mo siya, kinakausap o nagpakita ka lang, mas bibilis ang pagtahan at pagkontrol niya sa sarili. Bumalik na sa normal ang paghinga niya. Mas mabilis ang cortisol nito, ang stress hormone. Mas mabilis mahulog. Totoo ito, hindi imahinasyon, kundi biological na katotohanang dokumentado. Mga mananaliksik na nagmamanman sa bilis na tagpuan ang mga antas ng cardiac at cortisol sa mga sanggol. Ang pagkakaroon ng isang pangunahing figura ng pagkakabit. Produkto 1, mabilis at masusukat na pagbawas, mga marker ng physiological na stress. Sa tugon na hindi nangyayari, hindi lang pareho ang bilis, ni may parehong magnitude sa iba pang mga attachment figure. Gaano man ito kagaling, ang nakakakagulat ay ang calming effect na ito ay di kailangan ng haplos. Ayon sa pag-aaral, sa mga sanggol na may attachment, ligtas boses ng kanilang tagapag-alaga mula sa speaker sa isang estrangherong silid, nagdudulot ng masusukat na pagbaba ng mga stress hormones. Ang boses mo lang ay pampakalma, biological para sa sistema ng nerbiyos na iyong sanggol at narito ang ibig sabihin nito sa mas malalim na antas. Hindi lang mas nakakaramdam ang iyong sanggol, ligtas kasama ka. Ang iyong sistema ng nerbiyos at ang mga sentipiko ay naiugnay sa kanyang
Tinatawag nila itong koregulasyon. Katahimikan sa iyong kataman. Nag-uugnay sa katawan habang karga ang balisang sanggol at panatilihing kalmado ang sarili, mabagal na paghinga, matatag na tibok ng puso at relax na kalamnan. Nag-synchronize ang pisyolohiya ng iyong sanggol. Literal sa iyo, hindi lang ito naaliw nang hiram siya ang iyong regulasyon habang naghihintay na matuto. Gawin ito mismo at sa paglipas ng panahon, sa libu-libong mga sandaling ito, mga panahong siya ay nasa kagipitan at ikaw ay matatag. Mga sandaling ang kanyang sistema ng nerbiyos nagiging magulo na ito at tinutulungan ito sa iyo na makontrol ang sarili nito. Binubuo niya ang sarili niyang kakayahan para sa emosyonal na regulasyon. Isang kakayahan na dadalhin niya sa buong buhay niya. Ang ikapito at pangwakas na pag-iugali. Madalas di napapansin pero sa developmental psychology, siya ay itinuturing na isang mahalagang marka. Pinakamalinaw na tanda ng ugnayan at attachment ang pag-obserba sa sanggol na gumagapang o naglalakad mula 9 hanggang 14 na buwan. May nahanap siyang interesante, papel, bloke, pagkain o kung ano-anong bagay sa lupa. At binadala niya ito, hindi kinakailangang ilagay ito sa iyong kamay. Hindi hawakan ito sa harap mo para ipakita sa iyo. Para masuri kung nakita mo na, para ibahagi sa iyo ang karanasan ng pagpansin nito. Ito ay tinatawag na pagmamarka at ang demonstrasyong proto-deklaratibo at mga psikologo sa bagul, itinuturing nila siyang isa sa mga pinakamaagang nauna ng wika ng teorya ng isip at kaalaman. Tunay na social, ngunit narito ang dahilan o kung bakit ito partikular sa paboritong tao, mga sanggol na nagpapakita ng mga bagay. Sa mga taong gusto nilang ibahagi ang kanilang panloob na mundo kapag ang iyong sanggol ay may hawak na cake at nakatingin sa iyong muka. Hindi lang niya ipinapakita ang cake, inaanyayahan kanya sa kanyang karanasan. Sinabi niya ito sa tanging paraan na magagamit niya. Tingnan mo ito, nakaka-interes para sa akin. Samahan mo ako para mapansin mo ako. Natuklasan ng mga mananaliksik na ang dalas at ang tindi ng pagpapakitang ito ay direktang nauugnay sa seguridad ng pagbakabit. Mga sanggol na nakabuo ng matibay at ligtas na mga ugnayan. Pakita ang mga bagay sa kanilang attachment figure. Ang unahin ng mas madalas, anatilihing mas matagal ang tingin. Habang ipinapakita nila. Mas maraming kagalakan sa ibinahaging karanasan at narito ang patong sa ilalim na halos imposible. Buuin ng lubusan ang hindi nararamdaman kapag may ipinakita sa iyo ang iyong sanggol. Kapag hawak niya ang papel na ito o itong bloke o itong piraso ng pagkain at hitsura sa iyong mga mata para mapatunayan na nakita mo ito, isinasagawa niya ang pangunahing gawain ng koneksyon ng tao, ang pagpapakitang naranasan ko ang isang bagay at ang pagbabahagi nito sa iyo. Ibahagi ang atensyon, pagbabahagi ng isang sandali ng kamalayan ay ang pundasyon ng bawat makabuluhang relasyon. Ikaw ang taon kung kanino niya gustong-gustong makasama sa mundo. Kaya pagsamahin natin ang lahat ng pag-uugaling ito. Ang bintana na ito patungo sa isa sa pinakamalalim na relasyon ng karanasan ng tao. Manonood ang iyong sanggol, ang mukha mo dahil iyon ang mapa niya ng mundo. Lumingon siya sa iyo nang may kawalang katiyakan dahil ang ekspresyon mo sinabi sa kanya kung ano ang ibig sabihin ng realidad. Umaangal siya sa pag-alis mo dahil ang presensya mo ay tanda ng kaligtasan. Nakaunat ang mga kamay sa iyo dahil nagtitiwala siya sa iyo. Gumagana ito, kinokopya ka ni ko dahil ito ay bahagyang itinayo sa iyong imahe. Mas madali siyang kumalma sa iyo, konektado siya at ipinapakita niya ang mga bagay sa iyo. Ikaw ang taong pinakagusto niyang makasama. Ibahagi ang mundo, walang kabuluhan o pangkaraniwan, bawat sandali, ang pag-unat ng braso, ang pitig. May papakita ng isa sheet ay isang sandali na may kahalagahang neurological, psychological at malalim na emosyonal. At nangyayari ang mga ito ng 12-12 ng beses sa isang araw sa mga tahimik na silid, sa mga kusina, sa mga kotse, sa mga sandaling tila ganap na pangkaraniwan. May sinasabi sa atin ng agamnam ng magulang, laging nararamdaman, ngunit bihira ang mga salitang maipahayag. Hindi ka lang basta minamahal ng iyong sanggol. Ikaw ang arkitektura ng kanyang mundo, ang tao kung saan niya natutunan na ligtas ang mundo. Ang mukha na naging emosyonal niyang GPS. Ang boses na sa pinakaliteral na biological na kahulugan, ang tunog ng tempo, seguridad para sa sistema nito. Inakabahan at hindi maliit na bagay yun. Kaya sa maging gana, huwag kalimutang mag-subscribe sa aking YouTube channel para makatuklas ng mas marami pang nilalaman na tulad nito.